Si Nana at Nanay ay magkaibigan at tinuring ang isa't isa na parang tunay ng kapatid. Pareho silang nawala ng mga magulang at nagkaroon ng ibang tagapangalaga. Si Nana ay inaalagaan ng kanyang tiyahin na si Ani Anda, habang si Nanay ay nasa pangangalaga ng kanyang kuya tate na may asawa na bago pa siya nagdalaga. Pareho silang nagtatrabaho bilang mananakit at araw-araw ay magkasama sa kanilang gawain. Tuwing umaga, sinusundo ni Nena si Neneng upang sabay silang pumasok sa katakyan at lahat ay magkasama rin silang umabot. Ano po, aalis na po ako at magsisimba. Sige na, ito kayo mag-ingat. Opo. Hindi alam ng kanyang alin na ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Nena ay upang makipagkita kay Miguel, ang kanyang manilin. Nagkasundo silang dalawa na nakikita sa tapat ng simbahan. Sa kabilang panitan, nagtaka si Neneng dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya dinaanan ni Nena sa kanyang bahay. Nagpagtanto ng mas mabuting pumunta na lamang siya sa bahay ng lalaki. Tao po! Nana? Nandyan ka pa ba? Tayo na, pupunta na tayo sa patahian. Ay, magandang umaga po, Aling Anday. Oh, ikaw pala yan, Neneng. Magandang umaga. Naku, mukhang hindi makapasok kanyan si Nena. Maalang yun, nagsasabing magsisimba. Sige po, Aling Anday. Mauna na po ako. Sige. Pumasok na si Neneng sa trabaho at pagkadaan niya sa may simbahan ay nalaman niya na si Nena pala ay nakipagkita kay Miguel. Hindi nais ng dalaga si Miguel para kay Nena, kaya sinumbong niya ito kay Aling Anday. Aling Anday! Aling Anday! May sasabihin po ako sa iyo! Oh, ano yun, Neneng? Kaya pala hindi nakipagkita sa akin si Nena dahil inuna niya si Miguel. Ano? Hindi maaari yan! Hindi ko gusto ng lalaking yun para kay Nana. Ngunang kayabangan. Balik noon, sasabihan ko yun. Aling, nandito na po ako. Nana, ano ba ito nasagap kong balita? Mag-nobyo na daw kayo ni Miguel. Huwag niyo nang ituloy yan. Gusto ko bang mamatay ka kaysa magkatuluyan kayong dalawa. Pero Ali, nagmamahalan kaming dalawa. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Makinig ka na lang sa akin. Dahil sa labis na galit ng dalawa ni Aling Anday, ay nakapag-desisyon si Nena na sulatan na lang si Miguel at ibigay ito sa kanya. Nabutan si Nena ng paglubog ng araw, hindi man lang nakita si Miguel. Pumunta si Nena sa bayan at nakita niya si Miguel at Chayong na magkasama at nagtatalik sa lansangan. Makikita sa mata ng dalawa ang labis na pag-iibigan. Ang dalawa pala ay magdamag na magkasama sa isang piging. Labis na nanlulumo si Nena sa kanyang nakita. Dinamayan ni Neneng ang nanlulumo niyang kaibigan. Huwag ka nang umiyak, kaibigan. Dapat pa nga ay magpasalamat ka dahil nalaman mo ang tunay na pagkatao ni Miguel. Tama ka, Nena. Sasabihin ko kay Aling na lalayo na ako kay Miguel. May matatagpuan ka pang tapat na lalaki na mamahalin ka ng lubos, Nena. Tumahan ka na, hindi siya kawalan. Samantala, labis na nanungkot si Narciso nang malaman niyang may relasyon ang kanyang pinsan Miguel at si Chaya. Dahil sayang niyang maihiganti, ngunit dahil tunay niyang inahal si Chayong, ipinagkatiwala na lang niya ito sa kanyang pinsan. Isang araw, nagkita ni Tia Bella at inanyahan siya nitong pumunta sa kanilang bahay. Doon nakita sila ni Chayong, nag-usap at nagkapatawaran.
Uy, Narciso, kumusta? Uy, Tia Bilang. Punta ka muna ng bahay. Sige, total, wala naman akong ginagawa. Tara na. Tatulong ulit. Uy, Chayong, nandito ka pala. Narciso? Bakit ka nandito? Inimbitahan ako ni Tia Belang. Maiwan ko muna kayong dalawa. Chayong, ano yung nasagap kong balita? Iyaan mo kung magpaliwanag ng piso. Chayong, didiretsuin na kita. Kayo ba ng pisong kong tinigil ay may namumuong pagmamahalan? Sabihin mo ang totoo. Patawad na siso. Hindi ko kayang tigilan ang gusto ng aking damdamin. Patawad. Ayos lang, Chayong, kung saan ka masaya, handa akong magpaabala. Masakit man, pero ang mas importante ay yung kaligayahan mo. Narciso! Sa paglalakad, paulit, abala ang isipan ni Narciso sa mga alaala ng nakaraang nilang tiyayo, nang bigla siyang sinalpok ng isang karumata ng bilis ng takip. Sa pag-iwas niya, nabangga niya si Nelly. Namangha siya sa nakita niyang dalaga, at agad itong nakuha ang kanyang pansin. Agad siyang hiningi ng tawad at sinupian siya ni Nelly ng isang ngiti bilang tanda ng pagkakatawa. Patawad, binibini, hindi ko po sinasadya. Talaga pong pasensya na ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo, wala namang masakit sa katawan ko. Okay lang yun, hindi naman kita sinisisi. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Oo. Isang araw, nakatanggap si Aling Anday ng isang sulat sa lalawigan. Habang binabasa ang nilalaman, naramdaman niya biglang tumibig ang kanyang ulo. Ang kanyang kamay ay nanungunig nang matanggap ang maliit na balita mula kay Gregorio Magpal. Tao po! Tao po! Sulat po para kay Aling Anday. Salamat. Ano? Ano ito? Hindi. Hindi ito. Hindi ito maaaring totoo. Panginoon ko. Si Andoy. Si Beatrice. Pareho silang pumanaw dahil sa sakit. Pagpasyahan nila ni Nena na umuwi kaagad at ihahabilin kay Neneng ang kanilang bahay. Uy, Neneng! Aling Anday? Neneng, kailangan mo muna naming lumuwas. Pwede bang ibilin ko muna sa'yo itong bahay? Sige po, Aling Anday. Malakas ka sa akin eh. Dalaw-dalawin mo ito sa oras na wala kang ginagawa, ha? Wala pong problema yon, Aling Anday. Mag-ingat po kayo doon. Nakikiramay po ako. Nena, mag-ingat ka rin doon, ha? Salamat, mag-iingat ka dito ha. Siya, alis na kami, ha? Nena! Paalam! Paalam na ito, bata. Isang gabing naglulumbay si Nena sa pagkakalayo sa kaibigang si Nena, ay nagkausap sila ni Diogacias at nagtapat ito ng kanyang pag-ibig. Si Diogacias ay pamangkin ni Andoy. Nabuhat pa sa kamuskusan ay inaruga ang kasama ni Nena. Uy, Nina, kumusta? Dito ka na pala? Ano na ka? Masig kasi yung mga mata ng pangkakitan. Okay lang ako. Isinama ako ni Aling Anday papunta dito. Namimiss ko lang si Neneng. Kung nandito lang siya, sana may karamay ako sa oras ng paghihirap na ito. Nina, naintindihan ko. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Andito ako. Alam mo, matagal ko na itong tinatago sa'yo. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Nina, simula pa ng bata pa tayo, ikaw na ang naging bahagi ng aking buhay. Pagpatawad man o hindi, nais ko lang sabihin sa'yo na mahal kita.
Deo Gracias, wala akong may sasagot dyan. Hindi ko na inaasahang matutumbasan mo yung pagmamahal ko sa'yo. Wala akong masasagot dyan. Marami akong nararamdaman ngayon. Pero salamat at naging tapat ka sa akin. Pero wala akong sagot dyan. Sa pagdalaw ni Narciso sa bahay ni Nene, ay nakita at nag-usap sila ni Pepe at naitanong nito ang sarili na ikipagkilala sa kanila. Ipinagtapat ni Narciso ang narinig niyang umakyat ng luto kay Nene. Sinang-ayunan lang ito ni Pepe at pinayuhan na kilalanin muna ang isa't isa upang di magsisi sa tuloy. Magandang gabi po kaya Pepe. Bala ko po sana umakyat ng ligaw kung ano yung papangtulog. Alam mo, Iho, wala akong problema at payag ako sa gusto mo. Ang payo ko lamang ay kilalanin mo muna ako sa buhay. Ganun po ba? Salamat po Kuya Pepe. Tuloy na po ako. Sa kabilang banda, sanghating gabi ay nagtanan sina Miguel at Chayong. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ng mga magulang ni Chayong dahil sa ginawang pagtataksil ng kanilang anak. 3 araw din ang nakalipas bago nila nadatnan ang pinagdalhan ni Miguel kay Chayong. Sayang! Miguel! Mama? Dito na pala kayo. Ano bang pinagagawa niyo? Hoy nga, Miguel! Ano pumasok sa hotel mo at hinanong mo ito si Chayong? Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Harapin mo ang batas. Tama na tayo. Umuwi na tayo. Bitawan mo. Tama na sabi. Miguel! Chayong! Miguel! Saan mo? Chayong, Mama, huwag na. Saan mo? Miguel! Mahimik ka! Gusto ko na. Saan tumingit ka? Magandang araw po. Ano pong ate? Bakit po kayo nang rito? Sasampahan ko ng kaso si Miguel dahil tinanan ng aking anak na si Chayo. Maawa naman po kayo. Naman sa nawabag sa ganito. Mahal na minis kayo ang isa't isa. Di ba, Chayong? Oo, Miguel. At dahil sa kasalanan mo, Miguel, harapin mo ang parusa na karapat-dapat sa iyo. Nagsakdal ang mag-asawa sa mga may kapangyarihan at lumakad ang mga kawani ng puno ng pag-usig upang hanapin sila sa lahat ng sulok ng nayon. Nang matagpuan ang dalawa, niyakap si Chayong ng kanyang ina, samantalang si Miguel ay pinadala sa Pangulong Lalawigan at pinatawan ang salang pag-agaw sa babae. Nagot ni Nena si Deo Gracias. Deo Gracias, Nena, may sasabihin ako sa iyo. ano yun? Sinasagot na kita. Maraming salamat sa pagkakataon, Nena. Naglaon, kumalat ang balitang si Isyang, isang binibining kababayan ni Deo Gracias at Nena, ay ninanais ng kamag-anakan ni Deo Gracias na maging kanyang asawa. Dahil dito, si Nena ay tumangis ng husto, subalit si Isyang at Deo Gracias ay walang pagtingin sa isa't isa. At ang lahat ng ito ay gawa ng mga kamag-anakan ni Deo Gracias na ang layunin ay sirain ang umaalingaw-ngaw na pagkakasundo ng dalawa. Sa kabila nito, ang matamis na paggigiliwan ni Nena at Deo Gracias ay nalantad sa kanilang ali. Dahil dito, ipinagtapat nila ang kanilang damdamin sa isa't isa at itinakda ang kanilang kasal. Totoo ba? Kaya magkasintahan itong si Deo Gracias, Nena? Opo, Ale. Mahal namin ang isa't isa. At balak namin magpakasal kung bibigyan niyo kami ng basbas. Tupos ako masaya para sa inyo, Nena. Hindi ako hadlang sa inyong pagmamahalin. Bibigay ko ang aking suporta. Maraming salamat po, Ale. Sa maging sulok ng selda, si Miguel ay nag-iisa. Ang kanyang mga matay na bumuto
tanda na inang gabing walang tingin. Bawat pintig ng oras ay tila suntok sa kanyang damdamin. Umaalingaw-ngaw ang katimikan, nais ko lang paulit-ulit na sinisigaw ang kanyang kasalanan. Miguel, Oh, Narciso, anong ginagawa mo dito? may gusto sana akong sabihin sa'yo na dapat mong malaman. Ano iyon? May anak ka sa labas. Nagkaanak kayo ni Chayong. Isang batang lalaki ang kanyang isinilang at Narciso rin ang pinangalan niya sa bata. Gusto kong makita ang aking anak, pero hindi ko alam kung paano. Nangihina na ako. Gusto ko makita siyang lumaki, hindi ko na magagawa pa. Miguel, huwag kang mawala ng pag-asa. Palakasin mo ang iyong sarili. Magpakalakas ka. May naghihintay sa'yo sa labas. Isang araw sa malamig na Disyembre, dumating sa Maynila si Nena at Theodosia. Sakay ang isang darumata at pumunta sa bahay ni Nena. Sabik at agad din namang sinalubong ni Nena ang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Neneng! 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 Maligayang pagdating, Nena. Matagal-tagal na rin nung huli tayong nagkita. Nagagalak din ako makita kang muli. May papakilala pala ako sa iyo. Si Deo Gracias, ang aking kaibigan. Nagagalak akong makilala ka, Deo Gracias. Ako din, Neneng. Oo nga pala, Neneng. Narito kami para ipaalam sa iyo na kami ay ikakasal na. At gusto namin, sa espesyal na araw ng buhay namin, ay naroon ka. Ako ay labis na natutuwa sa inyong desisyon, Nena at Deo Gracias. Sana ay maging masaya kayo sa inyong pag-iisang dibdib. Tara at samahan mo kami upang pumili ng masusuot namin sa kasal. Sige. Tadaan kung saan ang tatlo ay naglalakad at nagtulusan. Nakasulubong nila si Narciso sa daan. Oy, Narciso! Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin, Neneng. At Nena, nakabalik ka na pala. Ay, oo, Narciso. Nakabalik na ako. Si Deo Gracias nga pala ang aking kasintahan. Nagagala akong makilala ka, Deo Gracias. Ako din. Doon ay nagkakilala ang dalawang binata sa pamamagitan ng magkaibigang Nena at Nene. Kinabukasan ay simba sila sa unang araw ng Musa de Gallo. Sa kabilang dako ng istorya, may masalimot na nangyari kina Miguel at Chayong. Dahil sa dagang-dagang mga hirap na loob, ay nangangayat at nagkasakit si Miguel. Si Chayong naman ay laging umiiyak at di makadalaw sa ospital ng San Juan de Dios, kung saan nagkagalak si Miguel dahil bantay sa siya sa kanilang kamag-anak. Namatay si Miguel na di man lang nakikita ang kanilang anak ni Chayong. Kinabukasan ay dumating ang balita kay Narciso na pumanaw na si Miguel, kaya nagdaigli-dali silang sinabihan si Chayong at pumunta sila sa ospital ng San Juan de Dios. Nakiusap si Narciso sa namamahala upang ipagkaloob sa kanila ang bangkay ni Miguel at sila na ang magpapalibing, subalit hindi sila pinahintulutan sapagkat may tingin dapat magpasya. Sa gayong namatay na di pa natatapos ang panahon at pagkakabilanggo. Makalipas ang ilang araw, ay inibing si Miguel sa isa sa mga libingan sa Maynila kung saan nakatunghay na nagninagpis si Chayong at ang anak na si Narciso. Sa simbahan ng Bayanti sa Bulacan ay idinaos ang kasal ni Deo Gracias at Nena, kung saan umalo sina Nene, Pepe, kanyang asawa at mga anak. Isang araw, isang liham ang natanggap ni Nene, buhat ni Isko, na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa dalaga. Pinabasa niya ito kay Narciso at tinanong siya kung ano ang kanyang loob dito. Luminang si Nene kay Isko at dito itinagtapat niya na wala itong maaasahan sa kanya. Isang sulat ang natanggap ko mula kay Isko. Ito ay naglalaman ng kanyang damdamin para sa akin. Anong gagawin ko, Narciso?
Ganun ba? Kung ano sa tingin mo ang tama, Neneng. Pabatid mo sa kanya kung anong tunay mong nararamdaman. Sa kalapit na bahay ni Carlo ay may itinaos na titin. Isang sanggol ang pininyagan at mga kilala na nagsidalo sa nasabing handaan ay nasipag-usisa na makita may inuli siyang sanggol. Tinanong nila ang ama ni Chayon kung sino ang ama ng sanggol. Hindi ito nakasagot at isang maasim na ngiti lamang ang itinamalas sa mga panauhin at ipag-usisa. Di naglaon ay nalaman din ng mga panauhin ang tunay na dahilan at pagkaalim ng mga ito na nagninitnit na dinalokon sa Chayo ng kanyang ama ng isang suntok dahil sa matinding pagkahirap. Initinan ito ng kanyang ina, subalit wala itong nagawa. Lumuha si Chayo na nagbalot ng ilang pirasong damit at mga lampi ng kanyang sanggol at pinunta sa bahay niya. Doon ay malungkot siyang pinatuloy ng mga ito at inamin. Neneng! Neneng, asan ka ba? Neneng? Bakit ka umiyak? May nangyari ba? Neneng, gusto ko. Lumayas ako mula sa amin. Hindi ko na dinaya ang mga magulang ko. Maaari ba muna tumuloy dito? Oo naman, walang problema. Tuloy ka at mainit sa labas. Nakakasama sa bata. Pagkalipas ng isang buwan mula na matanggap ni Isko ang liham ni Mary, ay idinaos ang kasal nila ni Narciso. Dumalo sina Dio Gracias, Nena at Chayo na nakikipisan sa kanya. Araw ng linggo, ay sumama sina Neneng, Narciso, Chayong at ang sanggol nito kina Nena at Dio Gracias sa pagpiling sa probinsya. Dahil dito ay muling nakita ni Isko si Nena. Bumalik ang mag-asawa sa Manila. At pagkaraan ng ilang araw, ay muling nakatanggap si Neneng na isang sulat galing kay Isko, na patuloy pa rin nanginginig sa kanya sa kabila ng pagkakaroon ng asawa. Ipinahayag nga sa sulat ng dadalaw ito sa kanila. Natilihan si Neneng at di niya malaman kung ano ang gagawin. Natapagsahan niya na ibabasa niya ito kay Narciso, subalit dinatnan na mabigat na sakit si Pepe. Kaya nalimutan na niya at tungkol nito. Namatay si Pepe at naiwang nagdalulang hati, si Neneng at ang asawa nito. Isang araw, naghuhusay ang mag-asawa ng kanilang mga damit sa sisilan ay nahulog ang isang sulat at narampot ito ni Narciso. Oh, sulat? Maraming salamat po. Senyora Neneng! May sulat para sa'yo! Salamat, Andres. Opo! Sulat? Maraming salamat po. Sulat na naman para kay Senyora Neneng. Senyora Neneng, may Sulat? Neneng! Neneng! Parang kanina itong sulat na ito, Neneng. Sulat para sa akin galing kay Isko. Hindi ko alam na nagsulat na ba kayo sa isa't isa, Neneng. Nandito na Isko sabihin sa'yo tungkol ito niya nagpapadala ng sulat sa akin si Isko. Ngunit nagkataon na nagkasakit si Kuya Pepe. Hindi ako naniniwala sa'yo, Neneng. Ibig mong ilihim sa akin ito dahil nagtataksil ka sa ating pagsasama. Hindi, Narciso, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagtataksil sa'yo. Narciso, maniwala ka. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Maniwala ka, ikaw lang mahal ko. Hindi, Neneng. Muling umiyan si Neneng kay Isko at sinabi kung magbibiig ito sa kanyang gusto ay handa siyang magsakdal sa may kapangyarihan sapagkat nakakasira ito sa relasyon nilang mag-asawa. Mula noon ay nagkaroon na lamang ng kanilang pagsasama. Si Isko ay nagpasyang lumuwas ng Manila upang makita si Neneng. Kaya naman, ang itinalang sulat ay hindi na niya nabasa. Sa halip, ay naalila nitong si Andres ang nakatanggap. Sapagkat di alam ng alida kung saan si Isko ay nagpasya itong itago na lamang ang sulat. Tanghali noon ay dumating si Isko sa Manila at pumunta sa bahay ni Neneng. Neneng, ikaw ba yan? Isko? Bakit ka dito? Nandito ako upang makita kita. Ha?
Ganun ba? Sige, tuloy ka. Subalit, naroon na si Isko. At dito sinimulan ang masamang lagi ang lilumuho kay Nene. Panay ang luha na patiusan ni Nene na siya'y limuti na subalit mas lalo itong sumulya sa pagsama. Nang walang pamatasan, ang abang si Nene ay biglang pumasok sa silid at kumuha ng sandatang pantangko. Dumating si Narciso at dahil sa malaking kanilan at pagtatakot ay tumalong si Isko. Numuluhang sumalubong si Nene sa asawa, ngunit ang mga luhang ito ay naging katibayan na sa ni Narciso ng isang pagtatakso. Kamusta ka, Neneng? Okay lang ako, Isko. Nagagalag akong makita ka. Salamat. Neneng! Ano ibig sabihin ng lahat ng ito, Neneng? Narciso! 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 Mali ang nasa isip mo! Neneng! Kumusta, Neneng? Bakit ang palungkot mo? Wala ito. Ngunit, pwede mo ba akong samahan? Saan? Hahanapin ko si Narciso. Sigurado ka ba, Nenay? Wala ba talaga nangyari sa inyo? Huwag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, mahanap ko na si Narciso at mapapatunayan ko sa kanya na mali ang kanyang iniisip tungkol sa amin ni Isko. Halika, magtanong-tanong tayo sa bahay at baka nakita nila si Narciso. Sige, salamat ha. May tao. Tanungin natin. Sige. Magandang hapon po, pagagising. Ito na tanong, ano po yun? Nakita niyo po ba si Narciso? Hindi po siya nakita. Po man din. Salamat. Salamat po. Makalipas ang 3 araw ay hindi pa rin umuwi si Narciso. 3 araw na ang nakalipas, hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Dapat nga nang mabuo ang sapantahang silang mag-asawa ay hindi na magkikita muli. Ay sa hipag na lamang iniwan ang bahay, mga damit at ari-ari ang sarili ng mag-asawa. Pinabiling niya sa kanyang hipag na kaya na lang siya pumaroon kung hahanapin na siya nito. Hindi na siya napigilan at siya'y umalis. Nana? Nana, sandali lang. Jibing? Nana, nagkaroon kami ng malaking away ni Narciso. Nabasa niya lahat ng sulat na galing ni Isko. At akala niya, nagtaksil ako sa kanya. Malinaw na lahat ni Isko na wala akong gusto sa kanya. At hindi ko ibig nasirain ang aming relasyon ni Narciso. Nana, tulungan mo ako. Lubos akong nakikidalamati sa iyo, Naneng. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sa pag-iingat ni Nana, na baka matlalong lumala ang pagdadalamhati ni Nene sa matagal nilang pag-uusap tungkol kay Narciso ay nagdahilang sandali at siya'y iiwan. Ngunit di tumagal si Nene at muling ikinaupe sa kanyang piling at tinanong sa kaibigan kung naniniwala ka ito sa kanya. Sinabi naman ni Nana na katha-katha niya lamang niya. Halika, Nanay. Pumasok ka muna. Maupo ka. Nana, kasalanan ko ito. Kung sinabi ko lang lahat ang tungkol sa sulat ni Isko, hindi sana aabot ng ganito. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Nanay. Wala akong kasalanan. At alam kong hindi mo nais ilihim iyon. Pero, Nena, parang ako ang nagdala ng lahat ng problemang ito. Sa sulat, kay Isko, lahat-lahat. Huwag mong isipin iyan. Alam ko, hindi ka nagkulang. Wala kay Narciso na yun kung mali ang iniisip niya. Nena, naniniwala ka ba sa panaginip?
panaginip? Sa palagay mo ba, totoo yun? O imahinasyon mo lang? Hindi ko alam. Pero parang may sinasabi siya sa akin. Napahinto sa pagtatawanan ang magkaibigan nang dumating si Isko kasama ang isang manggagamot. Ang lahat ng dugo ni Nena ay umakyat sa mukha at katuwa ay nahalinghan ng malaking galit. Nakita naman sila ni Gracias kaya pinalis agad sila dito. Ay, Nena, parang napakagaan ang pakiramdam ko. Baka naman lahat na ito ay maghunos dili rin sa wakas. Isko? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo na kailangan mag-abala pa, Isko. Ang lahat ng ito ay hindi na may babalik sa dati. Tama na, Isko! Wala ka lugar dito! Nining, tawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Ang lahat ng ito, ang liham, ang pagpanibugho ni Narciso, ang pag-asira ng inyong buhay, ang lahat ng ito ay nag-ugat sa akin. Tama ka! Nag-ugat nga sa'yo. At ngayon, narito ka pa rin. Dinadala ang sakit na hindi ko kailangang alalahanin pa. Sa di paghahantong ni Narciso na nilakad-lakad na itinataguyod na nakalimutan niyang pagsakit, ay sa malayong lalawigan umapit at doon pinangkan ang makikamay. Marami siya nakasalamuha dahil sa kaamuan ng kanyang kapulitan. Madalas niyang nagugunita ang asawa at may sanding pinupukaw ang kanyang loob na magbalik. Ngunit naisip niya ang nakauni niyang palad. Dumating ang araw ng malaking pagkawili na kailanay pagsisilan din. Nena, kaibigan ko, maraming salamat sa lahat. Sa kabila ng sakit na naramdaman ko, nandyan ka pa palagi sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Nene. Kahit kailanman, hindi kita iiwan. Mula pagkabata hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa akin. Sa hirap at saya, nandito ka pa rin sa akin, Nena. Ganyan din ang nararamdaman ko, Neneng. Matali kitang kaibigan at kapatid kita sa puso. Sana nga naging tunay tayong magkapatid, Nena. Napakapalad ko naman sa iyo, Nana. Kaya't nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang tunay na kaibigan, kundi bilang kapamilya sa puso. Hindi mo kailangan na magpasalamat, Neneng. Alam ko nasa puso mo at nasa puso rin kita. Pero, Nena, kailangan kong maghabilin. Dahil nararamdaman ko, malapit ang aking wakas. Huwag kang magsalita ng ganyan, Neneng. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa oras para sakuan mo ang iyong buhay. Nena, hindi na. Huwag mo na akong alalahanin pa. Alam kong darating ang araw na maayos din ang lahat. Pero, bago yun, may malaga akong iutos sa'yo. Ano iyon, Neneng? Ito ay para kay Narciso. Sabihin mo sa kanya, kahit ano man ang nangyari, mahal na mahal ko pa rin siya. Pangako, aabot ito sa kanya. At isa pa, huwag kayong gagastos ng malaki para sa aking libing. Payak lamang, iyon ang huling hiling ko, Nena. Susundin namin lahat ng iyong nais, Neneng. Nena, salamat. Salamat. Noon din ay ibinalita sa himpag ng kaibigan ang kamatayan niya. Kinabukas ay idinaos ang bigay at kay Nena ito katapos sa isang araw na hindi kaunting panahon ipinagsama nilang dalawa. Samantalang si Isko naman ay hindi tumigil sa mga masasama niyang hilig sa pagsidigal hanggang sa nauus din lahat ang kanyang mga hinanang. Hindi naglaot na tuktok siya ng mga kawal na punong nagsisiusig at isang punlo ang kanyang lumagot. Tunapos ang kamatayan ni Isko na walang dangal, kalait-laing at nahihiya sa kapwa. Tila
Inaakma ng mga pagkakataon ang mangyayari kay Narciso sa bayang kinalagyan niya upang mapiligtan din umulit. May ilang linggo na sa kanya laging matamlay, madalas na tila ng hinina, tuwing ay malungkot at di nalaon nagkasakit. Di naglaon ay napag-isipan na niya umuwi sa kanilang bayan. Anong nangyari sa'yo, Narciso? Lugmok na ako, Nena. Kailangan ko nang malaman kung anong nangyari kay Neneng. May kailangan kang malaman. Basahin mo itong liham. Ito ang huling habilin ni Neneng para sa'yo. Hindi maaari, Nena. Wala na si Neneng. Narciso, ginawa na ang lahat ni Neneng para maipadama niya sa'yo ang kanyang pagmamahal. Hindi ko man lang nagawang humingi ng tawad kay Neneng, Nena. Magpahinga ka muna. Kasi hindi mo pa kaya, mahinang-mahina ka pa. Hindi maaari, Nena. Kailangan kong makita si Neneng. Narciso, huwag mo nang pilitan ng iyong sarili. Hindi, Nena. Kailangan kong makita si Neneng ngayon na. Narciso! Narciso! Narciso, gumising ka! Wala na siya, Nena. Wala na siya. Hindi man sila nagsama sa buhay. Nagsama naman sila sa huling hantungan. Sa hukay, natagpuan nilang kapayapaan, hindi nila nakamit sa buhay.